Remind mo lang ako. Anong sunod ng ano? Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Unang pagbasa. Salmo, umawit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ikawalo ng Disyembre, ating pinagdiriwang ang kapestahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, ang patron ng ating bansa. May kasabihan sa Latin, De Maria numquam satis. Sa English, when we talk of Mary, we can say enough. We can never say enough. Pag pinag-usapan natin ang mahal na Birhen, kulang at kulang lahat ng pwede nating maisip. At hindi to kakasya para parangalan natin siya. Sa araw na ito ng dakilang kapestahan ng paglilihi sa kanya, ng kanyang nanay na si Santa Isabel, tayo ay maambunan sana ng biyaya na dalhin si Jesus sa ating buhay at dalhin natin siya sa iba. Marapatin po natin na makiisa sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinatulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, pinapuputi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang pinapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos na magmakapangyarihan sa
Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa inyong anak ay inilaan niyo na tahanan at naglihing walang minanang kasalanan. At siya ibinukod niyo para huwag madamay sa pagkamasuwayi ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng inyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin niyong kami ay maging dalisay upang kami ay maging dapat na makadulog sa inyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinilaga upang
maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kanyang katandaan. At ngayon ay ka-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang dakilang kapestahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Ito po'y paglilihi sa mahal na Birhen. Hindi po ito ang paglilihi kay Jesus. Ibig sabihin, si Santa Ana na nanay ng mahal na Birhen ay ipinaglihi ang mahal na Birhen ng hindi nabahiran ng kasalanang orihinal. Ang lahat ng ipinanganganak ay may kasalanang orihinal, simula pa sa ating unang mga magulang. Kaya nga, ang mahal na Birhen ay naligtas dito. Kayo mga nanay o mga nagdadala ng sanggol sa inyong sinapupunan, nasa sinapupunan nyo pa lang ang inyong baby, may kasalanan na. Ang mahal na Birhen ay iniligtas doon. Bakit? Sapagkat ang mahal na Birhen ang magdadala sa kanyang sinapupunan kay Jesus na walang bahid ng kasalanan. Dadalhin ng mahal na Birhen sa kanyang tiyan ang ikalawang persona sa iisang Diyos. Kung ang mahal na Birhen ay may bahid ng kasalanan, hindi siya karapat-dapat na maging tahanan sa kanyang sinapupunan ng magiging anak ng Diyos. Kaya ang tawag sa mahal na Birhen ay Christotokos, tagapagdala kay Kristong tao, at Theotokos, tagapagdala kay Kristong Diyos o tagapagdala ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Napakalaking pribilehiyo ang ibinigay ng Diyos sa mahal na Birhen para siya ay maging ina at tagapagdala ni Jesus sa kanyang sinapupunan. Mahabang panahon ang ipinaghanda ng Diyos. Isinulat ang 46 na libro ng Lumang Tipan. Kasi ang Lumang Tipan, Old Testament, ay may 46 na libro. Ito po yung Catholic version. Hindi ito yung Protestant na Bible. 76 na libro ang isinulat para ipaghanda ang pagdating ni Jesus. At halos 1,000 taon ang dumaan para mangyari ang narinig natin sa Ebanghelyo, na dumalaw ang anghel sa isang dalaga sa Nazareth, Galilea, at siya'y anyayahan na akuin ang responsibilidad na maging nanay ng manunubos. Kaya nga sabi ko kanina sa Latin, De Maria numquam satis. Pag si Maria ang pinag-usapan, kulang at kulang ang anumang pwede nating isipin para siya ay parangalan. We can never say enough, sabi nga, satis. Kaya sa araw na ito, atin siyang parangalan, pasalamatan, sapagkat ang oo niya ang nagsimula upang si Jesus ay magkatawang tao sa sinapupunan niya. Kung hindi siya umoo, hindi mangyayari ito. Subalit ang oo ng mahal na Birhen, hindi ito yung oong bulag. Hindi siya basta umoo na lang at okay na. Hindi po. Siya'y nagtanong, nagulumihanan siya. Sabi dito, nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Siya'y nag-isip muna. Hindi naman siya basta-bastang umoo. Kasi kung siya'y basta-bastang oo, siguro mahihirapan siya. Pero pinag-isipan niya ito. Siguro pinakita ng Diyos sa isip niya na ang anak niya mula sa kanyang sinapupunan hanggang sa kanyang kandungan nang ito'y isilang ay magtatarak ng
balaraw sa kanyang puso pagdating ng panahon. Kaya nga, si Jesus ay nasa kandungan ni Maria mula noong Pasko sa Belen hanggang sa kandungan muli niya sa ilalim ng krus. Hindi na siya nawalay sa kandungan ng mahal na Birhen mula isilang hanggang mamatay. 3 bagay gusto kong bigyan ng maikling pagninilay dito. Una, sana gayahin natin ang oo ng mahal na Birhen. Sana wala na tayong tanong-tanong sa Diyos. Bagamat mahirap. Ngayong panahon ng pandemya, ang hirap umuo sa Diyos, di po ba? Sa oras ng pagkakasakit, ang hirap umuo sa Diyos. Nung ako po ay operahan sa lalamunan at tanggalin yung polyps sa vocal cord ko, sabi ng doktor, Father, kayo naman po ay pari. Magdasal na po kayo, Father, na sana hindi cancer itong bukol nyo. Bigyan ko po kayo ng 4 na araw para magdasal. At lalabas po sa Webes ang biopsy ninyo kung ang inyong polyps ay cancerous o hindi. Yun, nakakatakot, di ba, na malaman mong may cancer ka. Hindi yun inisip ng mahal na Birhen. Umuo na lang siya sa Diyos. Umuo siya nang ipanganak ito ng walang tahanan. Tinaboy siya ng mga taong nilapitan nila. Umuo siya nang siya itakbo at itakas ni San Jose kasama si Jesus nung sila'y pumunta sa Ehipto. Umuo siya nang sila'y pumunta ng Nazareth. Umuo siya nang si Jesus ay mawala nung ito'y 12 taong gulang. Umuo siya nang ito'y dakpin, lagyan ng koronang tinik. Umuo siya nang ito'y ipako sa krus. Umuo siya hanggang sa ito'y nasa kandungan niya ng walang buhay. Sana tayo din. Let us learn to follow and imitate the fiat of Mary. Ang oo niya. Kung ano man ang ibigay ng Diyos na pagsubok at pamamaraan na siya masundan natin. Ikalawa, dinala ng mahal na Birhen sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. At ito'y hindi niya sinarili. Ito'y ibinahagi niya. Kaya ang mahal na Birhen ang naging unang alagad ni Jesus. Napakahirap unawain na ang mahal na Birhen nung siya ay ipinaglihi ng kanyang nanay na si Santa Ana sa kanyang sinapupunan. Ang mahal na Birhen ay naligtas na ni Jesus mula sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Kasi siya po'y Diyos. Bago pa maghirap si Jesus sa krus, nailigtas na niya ang nanay niya. Di ba mahirap intindihin yon? Paano yung anak ko sa aking sinapupunan, hindi pa nga siya pinapanganak, iniligtas na niya yung nanay niya sa kanyang kasalanan, kaya siya ay ipinaglihing walang kasalanan. Kaya dinala ni Maria si Jesus sa kanyang tiyan at ibinahagi ito sa atin. Sana tayo din. Let us carry Jesus within us. Let us build a home for Jesus in our hearts. Let us make a covenant with Jesus in our lives, in our soul. Ngayon dadating na Pasko, lagyan natin ng lugal at puwang si Jesus para may masilangan doon. At hindi lang doon to matatapos, mga kapatid. Matapos na bigyan natin ng lugar si Jesus sa ating puso, sa ating buhay, sa ating kaluluwa, sana ibahagi natin siya sa iba. Huwag natin siyang sarilinin. Hindi kailanman siya sinarili ng mahal na Birhen. Mula sa kanyang tiyan, binahagi niya ito hanggang ito'y mamatay para sa lahat. Tayo din, ibahagi natin si Jesus ngayong panahon ng pandemya sa iba. Ibahagi natin si Jesus ngayong darating na Pasko sa iba.
Pakilala natin siya sa mga bata. Pakilala natin siya sa ating mga kasama sa bahay. Kanina ako'y nagbinyag sa ibabang Taikin. No? At pagkatapos, gusto ko nga po kasi isang binyag lang isang araw para makausap ko yung mga pamilya ng binibinyagan ko. At kanina nakausap ko kahit yung mga kapitbahay kasi mahirap iwasan na yung pamilya lamang ang naandon. At halos nang lumabas ako ay naandon ang mga kapitbahay. Kaya nakakwentuhan ko sila kung ano ang naging buhay nila dito sa pasimula pa lamang ng diliw. Na ang tsenelasan dito ay iisa pa lamang. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nating lahat, sana matularan natin ang mahal na Birhen na ibahagi si Kristo sa iba. At panghuli, sana sa araw na ito ng paggunita natin sa kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen, sana hindi lang natin siya masundan dito sa ibabaw ng lupa. Sana masundan natin siya sa kabila. Sana dalhin tayo ng ating pagdiriwang sa paghahanda na makasama din ang mahal na Birhen at si Jesus sa kabilang buhay. Kasi doon naman pupunta ang lahat. Lahat ng ating pinaghirapan, lahat ng ating pinagpahalagahan ay iiwan natin at haharap tayo sa Diyos pagdating ng panahon. Sana isang biyaya na ipagdiwang natin ang kapistahang ito na dumulog tayo sa mahal na Birhen. Ngayon pong araw na ito ay itinalaga ang mahal na Birhen bilang patron ng Pilipinas. Kaya piyesta opisyal tayo ngayon kasi patron ng Pilipinas ang mahal na Birhen ng Immaculada Conception. Kaya mula sa ating paglalakbay dito sa lupa, sana dalhin tayo ng ating paglalakbay kasama ang mahal na Birhen at si Jesus sa kabilang buhay. Amen. Magsitayo po at lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmulat paririt at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli, namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalinis-linisang paglilihi sa kanya nahayag ang mahal na Birhen bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa kanya araw, natin siya sa pananalangin sa ating Ama at lumikha. Ang ating itutugon, Ama, loobin niyong parangalan ng aming buhay ang inyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ang aming buhay ng iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ang aming buhay ng iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagkitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ang aming buhay ng iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, loobin mong parangalan ang aming buhay ng iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ang aming buhay ng iyong kapangyarihan. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang katapusan, kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ang aming buhay ng iyong kapangyarihan. Ama at lumikha, dinggin niyo kami sa aming pananalangin na kasama ang kalinis-linisang Birheng Maria. Hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na inyong anak na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Protection was left unassisted.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog ng pagliligtas ay aming inihahain sa inyong dambana. Ngayong dakilang kapestahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria. Tanggapin niyo ito at ipagkaloob niyo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip niyo sa kanya. Sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa inyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo ay aming pasalamatan. Di nyo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na inyong lubos na kinalulugdan upang sa anak nyo siya ay magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak nyong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngayon ay inyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kayong purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan nyo ng buhay at kabanalan. Walang sawa nyong tinitipon ang inyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang inyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin nyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilaan sa inyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng inyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya kayo. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli niya kayong pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng inyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon ay aming iniaalay sa inyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan niyo ang handog na ito ng inyong simbahan. Masdan niyo ang inyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa inyo. Loobin niyong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo, maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa inyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng inyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria. Ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa inyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin niyo sa pananampalataya at pag-ibig ang inyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng inyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Benaventura, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng inyong piniling sambayanan. Dingin niyo ang mga kahilingan ng inyong angkan na ngayon ay tinipon niyo sa inyong harapan. Amang maawain, kupkupin niyo at pag-isahin ang lahat ng inyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan niyo at patuloyin sa inyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa inyo. Kami umaasang makararating sa inyong piling at sama-samang magtatamasan ng inyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang inyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob niyo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Kasama ng mahal na Birhen na umuo sa kalooban ng Diyos, umawit tayo ng awit ng pag-oo sa Ama sa pamamagitan ng pag-awit ng Ama namin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus sa anyong tinapay. Siyang anak ng mahal na Birhen Maria. Mapapalad tayong dumudulog sa Kanya at nakikiisa sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig ko po kayo ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin kayo sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi
hindi ko kayo matatanggap sa sakramento. Tumuli po kayo sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap ko po kayo na para bang naririto na kayo at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa inyo. Huwag ninyong hayaang mawalay ako sa inyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di nyo tinulot manahin ng mahal na Birheng Maria na pinaglihing may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo po kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan niyo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas po namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin niyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban niyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo po kami sa inyong ihinto na ang paglaganap ng virus na ito at ipagadya kami sa lahat ng takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama niyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Dumudulog din po kami sa inyong patnubay, o mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan niyo po ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya niyo kami sa lahat ng masama. O maluwalhati at pinagpalang mahal na Birhen. Amen. O mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo po. San Jose, Ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo po kami. San Roque ng Montpelier, Ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo po kami. San Benaventura, Ipanalangin mo po kami. at San Juan Bautista na aming mahal na patron. Ipanalangin mo po kami. Sa pagkakataong ito tayo po ay luluhod at ating sabay-sabay na italaga ang ating sarili at italaga ang ating bansang Pilipinas sa pangangalaga ng ating patron o patrona ng bansang Pilipinas, ang mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa inyong pagkalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng sambayanan ni Simbahan ni Kristo. Umaharap kami sa inyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito na naghahayag ng mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid niyo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto ninyo bilang Ina ang aming mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin niyo ang aming hibig na tahasan naming inihahatid sa inyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin niyo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na
ngayon ay pinagkakatiwala at tinatalaga namin sa inyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa inyong kalinga. Huwag niyo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adyan niyo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adyan niyo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adyan niyo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adyan niyo kami. Mula sa kahandaang labagin ang utos ng Diyos, ipag-adyan niyo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adyan niyo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adyan niyo kami. Hibik naming pakinggan, o mahal na ina ng Diyos, lakip nito ang aming pag-asa at pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Pakita niyong muli sa amin sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagdidiktas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, kayo ang aming buhay, aming katamisan, at aming pag-asa. Amen. Magsiupo muna sandali. Sa darating pong simbang gabi, magkakaroon po tayo ng 2 misa dito sa parokya. Sa December 15, magsisimula ang 6:30 p.m. alas 6:30 ng gabi na misa. At sa December 16 ay magsisimula ang 4:30 a.m. na misa. At bago po magmisa ng 4:30 a.m. at 6:30 ng hapon o ng gabi, ako po ay 1 oras na magpapakumpisal sa mga nais magkumpisal. Gagamitin ko na po ang ating confessional box. Pero ito po ay nakasealed sa loob para magkahiwala yung pari at ang nagkukumpisal. So, ibig sabihin, 3:30 ng umaga, pwede na po kayong magkumpisal bago mag 4:30 a.m. na mas. At 5:30 ng hapon, pwede na rin magkumpisal sa loob ng 9 na araw at 9 na gabi. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.